Natatakot si Trump na mamatay habang 30 leader ay nasa lihim na pagpupulong tungkol sa kinabukasan ng NATO. Sabay na sumabog ang dalawang balita na naglalantad ng matinding krisis kay Pangulong Trump. Mag-ipon tayo ng lampas, $1 trillion taon-taon para depensa. Kita mo ang respeto at pagmamahalan sa silid na yon, tunay na pagmamahal sa bansa. Ayokong sabihin na para sa akin, para di magmukhang mayabang, pero nararamdaman nila yon. Gusto ba nila trabaho ko? Sinabi nila, Gino, mahal ka namin. Mayroong galap na pagkakaisa sa silid na yon. Direkta niyang sinabi na baka siya patayin ng Iran at kabilang siya sa target list. Inamin niyang sinuwerte siya hanggang ngayon at sinabi niyang maaring hindi mantagal ang suwerteng yon. Ilang oras matapos yon, lumabas ang balita nagbabalang Israel sa Estados Unidos tungkol sa posibleng planong pagpatayan ng Iran sa kanya. Nagdesisyon ng seguridad ng Pangulo na palitan ng bagong eroplano ni Trump ng lumang sasakyang panghimpapawid. Kasabay nito, ibinunyag ng Wall Street Journal na halos 30 leader ng Europa ang nagkulong ng humigit kumulang 5 oras sa punong tanggapan ng European Council sa Brussels. Walang mga cellphone, camera o mga tagapayo upang pag-usapan kung paano mababawasan ang pagdepende sa Estados Unidos. Naganap ang pagpupulong sa ikatlong linggo ng Enero matapos ang mga banta ni Trump tungkol sa Greenland, pero lumabas ito sa publiko kasabay ng summit ng NATO na naglantad ng bagong alitan sa Espanya, Dinamarca at iba pang kaalyado. Ano ang nagtulak kay Trump na pag-usapan ang sariling kamatayan? Bakit halos 30 leader nag-usap ng walang telepono? Paano nito binabago ang kinabukasan ng NATO? Ikwento ko lahat sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Dinala ni Trump ang banta mula sa Iran sa sentro ng summit sa Ankara. Sa harap ng kamera, sinabi niyang nais ng Tehran alisin ang leader ng Estados Unidos at inaming baka hindi siya magtagal. Nagkaroon ng bigat ang kanyang sinabi dahil hindi lang ito nanatili sa salita. Nagbabala ang Israel sa mga otoridad ng US ukol sa posibleng planong pagpatay. Itinuring ng ilan sa mga autoridad na ito na hindi kumpleto at hindi lubos na mapagkakatiwalaan ng impormasyon, ngunit sapat na seryoso ang panganib para baguhin ang lohistika ng paglalakbay ng Pangulo. Pagbalik mula Turkey, tumigil si Trump sa United Kingdom at gumamit ng mas lumang Air Force One na may kilalang defensive system para sa security team. Kasabay ng utos sa pagganti, lumitaw ang pag-aalala sa sariling kamatayan. Noong Hulyo, sinabi ni Trump na maglulunsad siya ng malawakang tugon militar kung tatangkayin ng pamahalaang Iranian na ipapatay siya. Ang mensahe ay ginawa upang maging malinaw na ang pag-atake laban sa presidente ay magkakaroon ng direktang epekto laban sa mga estruktura ng Iran. Nanghako ang Iran ng paghihiganti matapos mapatay si General Qasem Soleimani sa isang operasyong inaprubahan ni Trump noong 2020. Hindi pa rin napatutunayan ng pampublikong impormasyon na handa ng isakatuparan ang bagong plano. Ipinapakita ng pagpapalit ng eroplano, pagpapalakas ng seguridad at mga utos ni Trump na seryoso ang Washington sa babala, hindi lang ito tinuring na propaganda. Habang si Trump ay tumatalakay sa kaligtasan, pinag-uusapan naman ng Europa ang pampulitikang kaligtasan. Isiniwalat ng Wall Street Journal ang pagpupulong na naganap halos hating gabi sa punong tanggapan ng European Council sa Brussels. Inutusan ng mga presidente at punong ministro na pumasok mag-isa, bawal ang recording, camera at cellphone. Sa ika-5 oras ng debat, hayagang tinalakay ng mga leader ang posibleng estratehikong paghihiwalay mula sa Estados Unidos. Bagamat hindi opisyal na summit ng NATO, nagtipon ang mga pinuno ng mga gobyernong bumubuo sa sentrong Europeo ng alyansa para talakayin ang mga hakbang kung titigil ang suporta ng Washington. Si ay nakaramdam ng tiwala sa ilang mga kalahok, tinawag nila ang gabing iyon na isang sesyon ng therapy. Ganong kalaki ang naipong tensyon. Binuksan ni Emmanuel Macron ang pinakamabigat na bahagi ng pag-uusap. Ayon sa mga nakausap ng ulat, sinabi ng Pangulong Pranses na kailangan martakda ng hangganan ng Europa at wala nang balikan. Ayon sa pagsusuri, ang pagdepende ng Europa sa militar, ekonomiya at teknolohiya ng Estados Unidos ay nagdudulot ng panganib sa seguridad. Ang punong ministro ng Belhika ay naging mas agresibo pa at nagbabala na maaring maging isang kaawa-awang alipin ng Washington ang Europa. Hindi sumang-ayon si Giorgia Meloni. Sabi ng punong ministro ng Italia, pwedeng mahikayat si Trump at mali kung lalayo sa Estados Unidos.
Ipinakita ng reaksyon ni Meloni na hindi nagkakaisa ang blok laban sa Pangulo ng Amerika. Ang simpleng pag-uusap ay nagpapakita ng malaking kawalan ng tiwala. Sa tingin ko mabait siya at maganda ang naging usapan namin. Hindi lang naging maganda ang relasyon namin dahil tumanggi siyang tumulong. Muli, hindi ko siya masyadong pinilit pero tumanggi siyang makialam tungkol sa kipot ng Hormuz o pwede mo rin sabihin tungkol lang sa Iran. Tumanggi siyang makialam kaya medyo sumama ang relasyon namin pero gusto ko pa rin siya. Sa tingin ko mabait siya pero nagkamali. Ginagawa natin ito dahil naniniwala tayong mahalaga ito. Pero hindi talaga siya nandun para sa amin at hindi ako natuwa doon. Maisip mo na hindi talaga ako natuwa doon. Greenland ang naging pinakamapanganib na mitsa. Muling iginiit ni Trump ang kontrol ng Amerika sa autonomong teritoryo ng Denmark dahil sa lumalaking presensya ng Russia at China sa Arctic. Para sa Copenhagen, direktang tinamaan ng banta ang soberanya ng Denmark. Para sa mga pamahalaan sa Europa, mas malaki pa ang naging panganib. May miyembro ng NATO na nagsimula ng talakayin ang pagkontrol sa lugar ng isa pang kaalyado. Dumating ang mga tropang Pranses sa Greenland kasama ng mga puwersang Danish noong krisis ng Enero. Pagkatapos sinubukan ni Mark Rutte na gawing isang pinagsamang plano sa seguridad sa Arctic, ang komprontasyon na tinawag na Arctic Center kasama ang Estados Unidos, Canada at mga kaalyadong Europeo sa reyon. Tuloy ang pag-uusap sa pagitan ng Washington, Greenland at Denmark tungkol sa pamumuhunan at presensyang militar. Ipinakita ng summit sa Ankara kung paano gumagana ang tensyon sa harap ng kamera. Dumating si Trump na umaatake sa mga kaalyado. Pinuna niya ang United Kingdom, Alemanya, Pransya at Italia dahil hindi nila sinuportahan gaya ng gusto niya ang mga operasyon laban sa Iran. Tinawag din niya ang Espanya na napakasamang partner. Inutusan niya ang pagtigil ng kalakalan sa Madrid at muling nagbanta na aalisin ang mga tropang Amerikano mula sa Europa. Makalipas ang ilang oras, pumasok siya sa closed-door meeting kasama ang 32 leader at nag-iba ng tono. Hindi na binanggit ang mga banta sa Espanya ni ipinilit ang usapin ng Greenland. Paglabas niya, nagsalita siya tungkol sa pagmamahal, respeto at pagkakaisa. Napakabuti nilang lahat sa totoo lang. Alam mo kung bakit? Dahil nirerespeto na nila ulit ang bansa natin. Pinagtatawanan nila tayo noon. Akala nila, mga hangal tayo. Nakikat nila ang presidente na hindi makapagsalita o makalakad. Isa yung sakuna na wala ang respeto nila sa atin. Pero ngayon, mas mataas na ang tingin nila sa bansa natin kaysa dati. Sinabi ng mga diplomat sa Reuters, ang estratehiya ng mga kaalyado ay purihin si Trump, bigyan siya ng kredito sa pagtaas ng gastusin sa militar at iwasan ang gulo na maaring magdulot ng panganib sa summit. Si Mark Rutte ang tumayong pangunahing tagapamahala ng krisis. Sinabi ng kalihim general kay Trump, binago ni Trump ang NATO sa pagpuwersa sa mga Europeo na dagdagan ng gastos sa depensa. Sinabi rin niya sa publiko na nakita niya ang matibay na pagkakaisa ng 32 lider. Nang tanungin siya ng Danish na reporter kung naapektuhan ang paggalang niya sa sarili dahil sa pananahimik sa mga banta sa Greenland at Espanya, muling pinuri ni Rutte si Trump at ipinagtanggol ang pagtutulungan sa Arctic. Kay Rasmus Tvemo mula sa ahensya ng Balitang Danish o mula sa ahensya ng Balitang Danish, Ritzal. Mark, kasama ka ni Trump nung pinag-usapan niya ang pagbili ng Greenland, pag-atake sa mga kaalyado at ang simula ng mga digmaang pangkalakalan, mga bagay na hindi sa sang-ayunan ng dating Mark Rutte. Apektado ba ang paggalang mo sa sarili kapag tahimik kang nakaupo sa tabi niya? Alam mo, ang palagi kong ginagawa ay kilalanin kapag karapat-dapat ang papuri. Sa tingin ko, dapat nating purihin si Donald Trump dahil mas malakas na ang NATO ngayon. Totoo, may kinalaman dito ang banta ng Russia at digmaan sa Ukraine, pero malaking bahagi rin si Pangulong Trump. Na ngayon ay naibibigay na ang matagal ng sinusubukan ng Estados Unidos mula pa kay Eisenhower, ang mapantay ang gastusin sa pagitan ng US at Europa. Pinalalakas nito ang Europa at ginagawang mas mahalaga ito sa Estados Unidos bilang katuwang, kaya yan ang pagbabagong hatid ng summit na ito. Malinaw ang opsyon, iwasan ang komprontasyon sa Washington, panatilihin ang presensya ng militar ng Estados Unidos at magpakita ng resulta na may pagmamalaki ni Trump bilang tagumpay. Ginamit ni Rutte ang mga numero para pakalmahin ang Pangulo. Ipinahayag ng NATO na ang mga kaalyado ay halos umabot na sa paglalaan ng 4% ng kanilang ekonomiya sa depensa. Malapit na sa layunin na 5% pagsapit ng 2035. Inanunsyo ng summit ang mahigit $50 bilyong na bagong pagbili ng kagamitang militar sa isang araw.
Para kay Trump, patunayang pag-usad na epektibo ang kanyang presyon. Sa Europa, naging insurance din ang pagtaas ng gastos sakaling umatras ang Amerika sa hinaharap. Bawat bagong kontrata ay nagpapalakas sa alyansa at unti-unting binabawasan ang pagdepende na siyang nagtulak sa mga lider sa pribadong usapan sa Brussels. Espanya ang malinaw na halimbawang ganito. Sinikap ni Pedro Sanchez na bawasan ang tensyon at sinabing magalang ang usapan nila ni Trump. Pinahupa ng Panggulo ng Estados Unidos ang kanyang pananalita sa saradong pagpupulong, ngunit hindi niya inalis ang presyon sa gastusin sa militar. Nag-iwan ng babala sa mga kaalyado ang pangyayaring ito dahil ipinakita nitong isang usapan tungkol sa budget ay maaring maging banta sa kalakalan sa loob lamang ng ilang minuto. Ipinapakita rin nito na ang papuri kay Trump ay hindi otomatikong tiwala, kundi ginagamit para pigilan ang mas mahigpit na desisyon laban sa alyansa. Nakatakda na ang susunod na hakbang. Gaganapin ng NATO ang susunod na pagpupulong sa Albania habang napapatuloy ang Arctic Century at usapan tungkol sa Greenland. Pinalalawak ng Europa ang produksyon ng militar para hindi masyadong umasa sa Washington nang hindi nag-uudyok ng agarang pag-atras ang Estados Unidos. Ang hamon na iyon ay pigilan ng alitan tungkol sa Greenland at ang banta mula Iran na magdulot ng bagong krisis bago ang pagpupulong. Kung muling gamitin ni Trump ang tropa at kalakalan bilang panggigipit, maaaring magsilbing gabay ang pribadong usapan sa Brussels para sa mas mabilis na pangsasarili ng Europa. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal gamit ang Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenting channel na nagbibigay ng totoong impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.